Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay mga elemento ng tula. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Tulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay mga elemento ng tula. Ang una ay tinatawag na anyo. Ito ay tumutukoy sa kung paano isinulat ang tula. Ito ay may 4 na anyo. Ang una ay tinatawag na malayang taludturan. Walang sinusunod na sukat, tugma o anyo. Ito ay karaniwang ayon sa nais ng manunulat. Ang mga tulang isinulat ni Alejandro Abadilla ang halimbawa ng mga tulang nasa anyong malayang taludturan. Ikalawa ay tinatawag na maang tradisyonal. Ito ay may sukat, tugma at mga matalinhagang salita. Ang ilan sa mga halimbawa ng tulang nasa anyong tradisyonal ay ang mga tulang isinulat ni Dr. Jose Rizal. Isa na dito ang Isang Alaala ng Aking Bayan. Ang ikatlo naman ay tinatawag na may sukat na walang tugma. Ito ang mga tulang may tiyak na bilang ang pantig, ngunit ang huling pantig ay hindi magkakasing tunog o hindi magkakatugma. Ang ika-4 naman ay walang sukat na may tugma. Mga tulang walang tiyak na bilang ang pantig sa bawat taludtod, ngunit ang huling pantig ay magkakasing tunog o magkakatugma. Ang ikalawang elemento ng tula ay tinatawag na kariktan. Ito ang malinaw at hindi malilimutang impresyon na natatanim sa isipan ng mga mambabasa. Ang kariktan ay elemento ng tula na tumutukoy sa pagtataglay ng mga salitang umaakit o pumupukaw sa damdamin ng mga bumasa. Ang ikatlong elemento naman ng tula ay tinatawag na persona. Ang persona ng tula ay tumutukoy sa nagsasalita sa tula. Kung minsan, ang persona at ang makata ay iisa. Maaari rin naman na magkaiba ang kasarian ng persona at makata. Maaari rin na isang bata, matanda, pusa, aso o iba pang nilalang. Ang sumunod naman ay sakno. Ito naman ay tumutukoy sa grupo ng mga taludtod ng tula. Ito ay maaaring magsimula sa 2 o higit pang taludtod. Ang ikalima naman ay tinatawag na sukat. Ito ang bilang ng pantig ng tula sa bawat taludtod na karaniwang may sukat na 8, 12 at 16 na pantig. Ang ika-6 na elemento naman ng tula ay tinatawag na talinhaga. Kinakailangan dito ang paggamit ng mga tayutay o matatalinhagang mga pahayag upang pukawin ang damdamin ng mga mambabasa. Ang sumunod naman ay ang tinatawag na tono o indayog. Tumutukoy sa paraan ng pagbigkas ng bawat taludtod ng tula. Ito ay karaniwang pataas o pababa. Ang panghuling elemento naman ng tula ay tinatawag na tugma. Ito ay ang pagkakasing tunog ng mga salita sa huling pantig ng bawat taludtod ng tula. Sinasabing may tugma ang tula kapag ang huling pantig ng huling salita ng bawat taludtod ay magkakasing tunog. Nakagaganda ito ng pagbigkas ng tula. Ito rin ang sinasabing nagbibigay sa tula ng angkin nitong himig o indayog. Narito ang aking sanggunian ng mga impormasyong nakatala sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari niyong bisitahin ang website na ito. Mga elemento ng tula. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!